Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin naman natin ngayon na yung tungkol dito sa SALN na ngayon ay nagtitrending sa social media. At tatalakayin natin muna kung ano ba ang SALN at gaano ba kahalaga na malaman ng mga taong bayan na dapat tungkol dito sa SALN. At ang sabi dito sa ChatGPT, mga ka-plastic, ang SALN ay nangungulugang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Isa itong dokumento na sinusumite ng lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno taon-taon, alinsunod sa batas, partikular sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials Employees. Ang nilalaman naman nito, mga ka-plastic, is assets. Lahat ng pag-aari ng isang tao, halimbawa na lamang ang kanilang bahay, lupa, sasakyan, negosyo, alahas, savings, investments at iba pa. Ano mga liabilities? Lahat ng utang o obligasyon pinansyal, mga ka-plastic. So sa net worth naman, kabuoang halaga ng ari-arian i-menos mo sa kabuuan ng utang. Sa business interest at financial connections, mga kamag-anak sa gobyerno, up to 4th degree na consanguinity o affinity, mga ka-plastic. So yun po yung ibig sabihin ng SALN. Yung mga pag-aari ng mga bawat politiko ay obligado nilang i-expose sa publiko taon-taon. So ito ang katanungan, bakit mahalagang malaman ng taong bayan ang SALN ng mga publiko? Unang-una rito, mga ka-plastic, transparency, pagiging bukas sa publiko. Pinapakita ng SALN kung ano ang tunay na yaman ng isang opisyal bago, habang at matapos siya manungkulan. Dito nakikita kung tapat ba siya o may paliwanag na pagyaman habang nasa pwesto. Diba? At ang pangalawa, accountability, panagutan ng taong bayan. Mga halal na opisyal ay tagapagmahala ng pera ng bayan. Karapatan ng publiko na malaman kung may pagbabago sa kanilang yaman na maaaring dulot ng katiwalian. Yan ang isa sa mga mahalaga kung bakit kailangan natin malaman ang SALN dito sa mga bawat politikong hinahalal natin. Then pangatlo, anti-corruption tool. Ginagamit ang ombudsman o COA ang SALN para imbestigahan kung may ill-gotten wealth o paglabag sa batas. Halimbawa, maraming kaso ang graft and plunder na nagsimula sa mga anomalya sa SALN, tulad ng mga dideklaradong ari-arian. Diba? Isa na doon si Chis Escudero, mga ka-plastic. So papakita natin kung ano yung SALN ni Chis Escudero. Public trust, tiwala ng mamamayan, pang-apat yun. Ang pagiging bukas sa SALN ay nagpapakita ng integridad at malinis na pamamahala. Kung itinatago o ayaw ilabas ng opisyal ang kanyang SALN, nagiging dahilan nito para magduda ang publiko. Pero ganun pa man, mga ka-plastic, magpahanggang ngayon, nagagawa ng paraan nila kung paano itago ang kanilang mga yaman sa pamamagitan ng mga kaibigan o mga iba pang mga tao na hindi gaanong kilala sa politika. Kung tutusin, mga ka-plastic, ang SALN ay salamin ng katapatan at integridad ng isang lingkod bayan. Kaya mahalagang ipaalam at ipaunawa sa lahat na ang paghingi na o pagbusisi sa SALN ng mga politiko ay hindi panghihimasok sa pribadong buhay. Ito ay pagtupad sa karapatan ng mamamayan na magbantay sa gobyerno. So may follow-up questions ako dyan kay ChatGPT. Maaari bang madaya ang kanilang mga SALN? Diba?
Sa big questions yun mga ka-plastic. Pero ang sagot ni ChatGPT ay nakakagulat. Oo, yan ang sagot niya. Posibleng madaya at manipulahin ng salin. At sa katunayan, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalagang masusing verifikasyon at transparency sa mga dokumentong ito. Pero ang mahalagang tandaan, ang pandaraya ng salin ay labag sa batas at may mabigat na kaparusahan. Then, ito yung explanation. Paano nadadaya ang salin, mga ka-plastic? May ilan paraan kung paano o posibleng dayain o lokohin ng ilang tiwaling opisyal. Una, hindi pagdeklara ng lahat ng ari-arian. Halimbawa, may mga bahay, lupa o kapangalan na kamag-anak, kaibigan o dami kaya hindi nakalagay sa salin. Ito yung isa sa mga sinasabi ni Miriam Defensor Santiago. Mamaya panonorin natin yung sinabi niya doon. Stay tuned po kayo. So number 2 is maling pagtatansya ng halaga ng yaman. Nilalagay sa salin ang mas mababang halaga ng may ari-arian na mga ari-arian para sa magmukhang maliit ang net worth. Pangatlo, hindi pagdeklara ng negosyo o investment. Tinatago ang mga kumpanya o partnership kung saan sila may kita o shares. Di ba? Parang similarities sa number 1 na sinabi ni ChatGPT, mga ka-plastic. So pangapat, pag-edit o iba pang petsa ng pagmamayari. Halimbawa, idineklara lang niya ang isang ari-arian matapos pumutok ang issue para magmukhang bagong bili. Di ba? Alam na alam ni ChatGPT mga galaw ng mga politiko sa Pilipinas. At ano ang mga possibility o ano ang mga kaparusahan kapag napatunayang nandaraya? Ito yung mga possibly na pwedeng kasuhan sa mga politiko. Ayon sa Republic Act number 6713 at RA number 3019, Anti-Graft and Corruption Practices Act, ang pandaraya o false declaration sa salin ay maaaring magresulta sa dismissal sa serbisyo. Pangalawa, disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Pangatlo, forfeiture ng mga benepisyo. Ibig sabihin ng forfeiture, mga ka-plastic, pagkawalang bisa ng kanilang benepisyo at lalo-lalo na sa retirement nila. And then panguli, criminal case na maaaring makulong kung mapatunayan ang perjury or graft. Ito, alam din ni ChatGPT kung bakit madalas nakakalusot yung mga politikong hinayupak. So ang dahilan dito is kakulangan sa verifikasyon. Hindi lahat ng salin ay aktibong sinusuri ng ombudsman o COA dahil sa dami ng empleyado sa gobyerno. Pangalawa, access restrictions. Minsan mahirap para sa publiko o media na makakuha ng kopya ng salin. Kasi nga, di ba napansin mo kamakailan lang, ang tagal nilang inilabas ang kanilang salin ng ibang mga politiko sa mga senador. Isa na doon sila Bongo, si Ronald Bato de la Rosa, si Chis Escudero, at the same time si Jingoy Estrada. Ang tagal nilang inilabas ang kanilang salin. Ito yung isa sa mga spekulasyon na sinasabi ni ChatGPT, mga ka-plastic. So, political influensya. May mga opisyal na kayang pigilan o patagalin ang investigasyon. Tulad ng nangyayari sa flood control project. Diba, tumatagal ang investigasyon at saka hearing. Sila ang mismo nagpapatagal, yung mga mismong may impluwensyang politiko, which is yung mga senador, mga kongresista at mga artista. Diba? Madalas nangyayari yun, mga ka-plastic. Kaya nakakalungkot na kahit si ChatGPT alam yung mga kalakaran ng mga korap na politiko sa Pilipinas. Baga,
ito po, ito po yung isa pang konteksto about dito sa konteksto mula sa politika. Narito ang mga salin ng mga politiko. So ito, kung makikita nyo, top 1 dito si Mark Villar na may 1.2 billion pesos, diba? Tapos pumapangalawa si Rapi Tulfo at kanyang asawa na may 1 billion pesos, diba? Tayas. Erwin Tulfo naman ang pumapangatlo with half a billion, almost half a billion, ha. So sumunod na si Miguel Zubiri, Camille Villar at Ping Lacson, ka-plastic. Ang kanilang assets of liability and net worth. So may iba pang mga konteksto dito na si Chis Escudero ay may salin na 18 million. Samantala, binilhan niya ng wedding ring si Heart Evangelista na nagkakalagang 51 million pesos. So, pero ang tanong ng mga netizens, sabi nga dito sa post, paano nga ba siya nakabili ng gift para kay Mrs. Heart Evangelista worth 51 million para iba ring kung ito lang daw ang yaman ni Chis. At totoo kaya ang chismis sa showbiz na si Heart daw ang money laundering agent ni Chis. Ngayon, imagine kung si Samuel Marites ang ombudsman ngayon, gusto niyang ipakulong ang sino man mag-comment sa salin ng mga politiko, masyado namang kaduda-duda ang mga yaman ng iba riyan. Diba, mga ka-plastic? Imagine mo, 18 million lang ang ipinail ni Chis Escudero. Samantala, ang binili ni Chis Escudero na wedding ring sa kanyang asawa ay 51 million. So, saan napunta yung iba pang mga perang kulang? Let's say, nasan po yung 33 million na kulang? Diba, mga ka-plastic? Sa malaking kagaguhan nga naman. So, narito ang isa sa mga reason kung bakit tawag dito is nakakayang pikiin ng mga politiko ang salin nila base sa sinabi ni Miriam Defensor Santiago. Panoorin niyo po yung video. Pagkatapos minahuli ko, huling-huli, buhay na buhay. Ganon ang ating korte dito. Huwag na kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yun. Kayo, nag-practice kayo 1 taon, 2 taon. Ako, RTC judge. Di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil pinundina nila dahil corrupt yung taong yun. Di, malagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Kung hatulan natin may sala yan, di ibig lang dahil crooked siya, di ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Tawa-tawa pa sila. Malinis pala ang mga opisyalis natin. At malinis pala sa buong bansa. Bakit bubulungan na yung mga maglista magnanakaw ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? Tawanan sila. Punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapangkapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN.
Deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, magdeklara ka kung magkanong pera mo sa bangko. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan ng Nobyembre o Disyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag Enero, i-deposit nila uli. O, diba? Bayan, kayo ang magtestigo. Yan. Ba't hindi natin habulin yung ganon? Kaya mas maganda talaga silipin ang SALN after December. January, February, mag-imbestiga kayo ng mga SALN ng mga magnanakaw na yan. Kaya tingnan mo, ang tagal nilang nilabas yung mga SALN nila bago nila nilabas. Diba? Tama nga yung sinabi ng ChatGPT before, dun sa mga sinabi ko, na maaaring may mga tao silang koneksyon na magtatago ng mga yaman nila at nakapangalan sa ibang tao yung mga yaman na supposedly sila ang nakapangalan. Diba? Tuloy natin yung video. Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa SALN. Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, nalagay sa ibang pangalan. Diba? Yan is very, very widespread. O di wala na naman silang pag-ari. Dahil lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak, dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan. Na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is a problem in this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Ba't bawat isa ba sa inyo? Walang sala tungkol sa SALN? Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. Tawa-tawa pa si Gago. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Yan lang ang nakakalungkot eh. Kung sino pa yung mga matitino sa politiko, yun pa yung unang nawawala dyan eh. Diba? Kaya marami nag-comment dito. Ang sabi nila, si Madam Defensor lang ata hindi corrupt dyan sa mga senador nung panahon niya. Tapos ginawa nila parang loka-loka at may bansag pa sa kanya. Well, she is now with God and the rest of papunta na sa kay Satanas. Yung iba dyan malapit na ring malagutan ng hininga at hahatakin na lang ni Satanas sa impyerno. Alam mo kasi kapag mabuti kang tao at ikaw yung nag-i-stood up ng katotohanan, ikaw yung maakusahan ng karamihan na baliw at abnormal at wala na sa katinuan ng tawag sa'yo. Kasi ikaw lang ang lumalaban para sa katotohanan. Kaya ang tawag sa kanila doon, baliw. Kasi halos lahat ng nasa paligid mo, mga demonyo na. Mga hindi na natatakot makulong yan kasi nga may connection na sa bawat sulok ng gobyerno yan. Kaya nga hindi makulong-kulong eh. Tamo si Jinggoy, nakulong na, nakawalaya pa. At the same time, naging senador ulit. Diba? Sinong bobong Pilipino ang boboto sa magnanakaw? Kaya yun na nakakalungkot. At may isa pang senador na matino that time na talagang walang bakas ng korupsyon sa kanyang SALN. So panoorin natin yung video na yon, Plastic. Siya ay walang iba kundi si Juan Clavier, mga ka-Plastic. Simpleng barok ang malimit suot ni Clavier. Hindi modelo ang kanyang sasakyan.
Marami sa mga senador may media handler o taga-promote sa media. Wala nito si Diba? Senator Clavier at mas lalong wala siyang Simple lang halalan. siya. Hindi naman ako magiging senador habang buhay. Pagka hindi na ako senador, ako rin magdadala ng bag ko eh. Tama yun. Pero bago sabihing tila nagbubuhat ng sariling bangko ang butihing senador, maigi sigurong suriin natin ang kanyang record at performance. Wala ni sentimo sa pork barrel na inilaan sa kanya ay kanyang nahawakan. Todo niya itong ibinigay, diretso sa land bank para ibigay sa mga ospital at kooperatiba. Napakabait na tao, no? At nangariya-riya niya, napunta lang dun sa charity. Saan ka makakakitang senador na ganong kabait? At the same time, hindi niya kailangan ng bodyguard. Kasi hindi naman habang buhay, senador siya. Sana kung ganun ang mentalidad ng mga tao dyan sa gobyerno, no? Ano na lang ang itsura ng Pilipinas ngayon? Diba? Siguro mas mahigitan pa natin ng Singapore kung ganun. Kung lahat ng mga tao dyan sa gobyerno kagaya ni Juan Clavier na walang interes sa mga yaman na nakikita niya sa gobyerno. Bago napunta sa Senado si Joker Arroyo, nawala ni isang staff member, si Flavier ang pinakamatipid. 18 ang Kita bilang mo ng yun? kanyang staff kumpara sa 30 ng iba. Ni minsan, wala siyang biyahe abroad na i-charge sa Senado. Ganong kalinis na senador si Juan Clavier. Mga kaplastik. Diba? Eto nga oh. Sabi nila, in 2005, the Senator Juan Clavier declared his SALN net worth is 3.5 million pesos only. 7 to 8 million pesos in 2025 accounting for inflation. The lowest among the senators. 70 years old siya that time. Siya ang walang bahid na korap, mga kaplastik. Nakakalungkot lang na siya ang namumukod tanging senador, pati si Miriam Defensor Santiago na matino sa gobyerno. The rest, puro mga demonyo na po yung mga nandyan. Mga naghahangad ng pera, kahit napakayaman na nila, nagpapayaman pa. Ganong kalupit. Diba? Kaya, yung mga nagde-declare ng mga salin sa mga oras na ito, parang isang malaking kasinungalingan yan, mga kaplastik. Marami pa silang mga yaman na hindi pa natin na de-determine at na nakukumpirma dahil magaling sila magtago ng mga yaman nila. Mo, ang tagal nilang nilabas yung salin nila. Yun ay dahil ginagawan pa ng paraan. Ngayon, pag natapos na ang silipan sa salin, sa kanila ibabalik sa kanilang mga accounts yung mga yaman na pinatago nila sa ibang tao. So, ang pinaka most probably na may konsensya dyan sa gobyerno ay walang iba kundi si Miriam Defensor Santiago at si Juan Clavier. Sila ang mga malilinis na senador that time. Diba? Kahit napapaligiran sila ng mga magnanakaw na senador noon, ay hindi sila nagpa-impluwensya sa mga senador na yon. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.